The original name of Santa Ana before the arrival of the Spanish conquistadores was Namayan, a small settlement ruled by a Muslim kingdom which domain stretched from current-day Mandaluyong, Makati, Pasay, and the Manila districts of Pandacan and Paco. The Spaniards established a settlement in Santa Ana which was awarded to the Franciscan missionaries. When the Catholic missionaries asked the natives the name of the area, pointing to the banks of the Pasig River, the locals responded with Sapa, or the Tagalog word for marshes. The Franciscan missionaries henceforth dedicated the district to Saint Anne, the mother of the Blessed Virgin Mary, and called it Santa Ana de Sapa, or Saint Anne of the Marshes. In 1578, they built a bamboo and nipa structure. This was the first Franciscan mission established outside of Manila, from which they conducted visitas to Christianize the neighboring areas. The existing stone church stands in the vicinity of the nipa and bamboo structure. It is a testimony of the vigor of the early evangelizers in the Philippines. Nuestra Señora de los Desamparados, or Our Lady of the Abandoned, has been venerated as the patroness of Santa Ana Church. This was since 1717, when its image was brought to the Philippines from Spain through the Atlantic and Pacific Oceans by Father Vicente Ingles. The statue of the Virgin is a replica of the original in the Basilica of Valencia, Spain. Legend has it that the Virgin's original image was carved by 3 mysterious strangers who were later believed to be as angels. The image of the Our Lady of the Abandoned rests on a platform said to be from the very galleon that brought the image to the Philippines. On the ceiling above the Queen is a white dove with silver rays representing the Holy Spirit. At the first level of the Santa Ana Bell Tower is the baptistry with its painting of the Baptism of Christ. This older painting of oil on wood was believed to be painted during the construction of the church. The camarin, or the little dressing room of the Virgin, is located behind the retablo. It was declared a national cultural treasure in 2008 with its remarkable ceiling paintings depicting the life of Christ. Believed to have miraculous and curative powers, the Virgen del Pozo is actually the same Lady of the Abandoned venerated inside the Church of Santa Ana. Those who were healed offered prayers, candles, flowers, and fruits in the spirit of thanksgiving. The retablo is composed of 12 niches containing statues of saints with the Archangel Michael above and 2 medallions of the Franciscan saints on either side. The image of Nuestra Señora de los Desamparados is prominent in the central niche, with the image of Santa Ana, the Virgin's mother, just above. Good morning. My name is Matika Santos, and we are here in the parish of Our Lady of the Abandoned in Santa Ana, Manila, for the first day of Inquirer.net's live Simbang Gabi coverage. Today, Filipinos from all walks of life begin the 9-day tradition of Simbang Gabi until Christmas Eve, and Inquirer.net will bring each day to you live. Today's Mass will be celebrated by Father Eric Olavi. People are now filling in the church as we wait for the Mass to begin.
Tayong lahat ay nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaan ng Diyos ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po mga kapatid. Magandang umaga rin po, Father Eric. Sa pagsisimula ng ating banal na misa sa unang araw o unang umaga ng ating Misa de Gallo, batiin din natin ang ating mga katabi ng isang mainit na ngiti. Good morning sa bawat isa. Sinisimulan natin ngayon ang masayang tradisyon ng simbang gabi. 9 na buwan na sa sinapupunan ni Maria si Jesus bago iniluwal sa sabsaban sa Bethlehem. Sa 9 na umaga, nag-aalay tayo ng ating sakripisyo, mga panalangin at pagsisisi sa kasalanan. Pagsapit ng Pasko, naway ang tapat nating pagsisimbang gabi ang maging regalo natin sa sanggol na magdiriwang ng kanyang kaarawan. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Awitin natin ang masigla ang papuri sa Diyos. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ginawa mo kaming mga bagong nilikha sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Ang mga gawa ng iyong pag-ibig ay iyong kalugdan, at ang mga bakas ng lumang paglikha ay iyong pawiing lubusan sa pagdating ng iyong anak, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ni Isaías, ipinapakita sa atin ng Diyos ang hantungan ng mga taong matuwid at tapat sa kanyang kalooban. Sila'y titipunin niya sa bahay dalanginan kasama ng lahat ng mga bansa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat. Ito ay darating. Ito'y maghahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito. Ang anak ng taong ang tuntunin ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa Kanya, nangingiling sa araw ng pamamahinga, at tapat na nag-iingat sa Kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan sa lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang kasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalaing kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng buong Diyos namin. Ang lahat sa amin, iyon pinagpala. Naway igalaga ang lahat ng bansa.
Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus ng Hudyo, nagpasuko kayo ng Juan at nagpatuo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang totoo na tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Sino ay parang manigas na ilaw na nagliliwanag doon at ay isang naligtasihan sa kanyang liwanag. Ngunit may pagkakot ko sa akin na higit sa pagkakot Juan. Ang nagawang ito ay gagawa sa akin ng Ama at sa unang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo at ako ay sinuro niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli, magandang umaga sa lahat. Sa araw na ito ay muli binubusan at sinisimulan natin ang ating nakagawiang tradisyon, ang Misa de Gallo. Kapag sinabi natin ang Misa de Gallo, tayong mga Pilipino may tatlong tawag dito. Una, Misa de Gallo. Ang iba, tinatawag itong Simbang Gabi. At pangatlo, Misa de Aguinaldo. So anuman ang ating tinatawag, ang mahalaga, ang Simbang Gabi, ang Misa de Aguinaldo, ang Misa de Gallo ay laging pag-aalay ng banal na misa na nakasentro sa mahal na Birheng Maria. Ang Misa de Aguinaldo ay nagmula sa bansang Mexico. Ito ay dinala sa Pilipinas noong 1669. At nasabi nga na ito ay Misa de Gallo sapagkat ang mga magsasaka noong araw bago sila pumunta ng kanilang mga bukirin, sila muna ay nagsisimba at sa kanilang pagsisimba, nakagisnan na sa pagbago pumutok ang araw o ang liwanag at sa pagtilaok ng manok ng mga tandang, sila ay gising na. At dito sa Pilipinas, masasabi nga natin na bawat Pilipino excited magsimbang gabi. Baka nga ang iba sa atin hindi nakatulog kasi baka malampasan ng simbang gabi. Baka ang iba sa atin dire-diretso na sa simbahan mula sa mga trabaho sapagkat nais nating sabayan ang Panginoong Yesus, ang ating paghihintay sa Kanya at ang ating pananabik sa Kanya. Sa unang araw ng simbang gabi, makikita natin sa ating ebanghelyo ang unang imahen at yan ay ang character ni Juan Bautista. Ang ating ebanghelyo ay nagpapaalala ng pagpapatotoo o to testify for the truth. Sa salitang Griego, ang pagpapatotoo ay sinasabing marturya. At ang marturya ay to be a witness, witnessing, to testify for the truth o ang pagsasabi, ang pagiging isang saksi. Si Juan Bautista ay isang saksi sa pagdating ni Jesus. Sa pamamagitan ni Juan Bautista, nagkaroon ng ilaw at liwanag ang mga taong nasa kadiliman. Ang mga tao ay nagsunuran kay Juan Bautista sapagkat sila ay naghahangad na magkaroon ng liwanag. Ang mga tao ay nagsusunuran kay Juan Bautista sapagkat siya ay nagdadala ng mabuting balita. And that is witnessing. Ang pagiging pagsasabi ng totoo to testify for the truth. Kapag sinabi natin ang ilaw, ito ay laging i-describe sa Panginoong Jesucristo na siya ang liwanag. Subalit, si Juan Bautista ay naging liwanag din para sa kanila sapagkat marami ang nagsunuran sa liwanag na dala ni Juan. Sapagkat ang kanilang mga puso ay nasa kadiliman, nasa takot, nasa pangamba sapagkat ang mga unang tagasunod ng ating Panginoon ay laging takot. Sila ay naghahangad ng good news sapagkat kung ating babalikan ang panahon ng ating Panginoon bago pa siya dumating,
nandoon ang kaguluhan, nandoon ang giyera, nandoon ang pag-agaw sa kapangyarihan, nandoon ang matatawag nating kaguluhan, at ang lahat ay naghahangad na maupo sa posisyon. Subalit makikita natin na ang mga leader nila ay ilan-ilan din. Nang ipinanganak si Jesus hanggang sa kanyang kamatayan, iyon at iyon din ang managaharing uri. Kaya sila ay naghihintay sa Mesiyas na darating, ang Mesiyas na pinapaalala, ang Mesiyas na naaayon sa propesiya ni Propeta Isaias. Nang dumating si Juan, siya ay nagpatotoo sa katotohanan at nagsilbing liwanag. Subalit, hindi niya inako ang liwanag na iyon. Hindi niya inako na siya ang Mesiyas, ang hinihintay na darating. Mga kapatid, lahat ay nagsunuran kay Juan. Lahat ay naghahangad ng liwanag. Lahat ay gusto makakita ng katotohanan. Kaya nga, sa ating panahon ngayon, makikita rin natin, even sa ating bansa, tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok. Tayo ay nakakaranas ng pag-andap ng ating liwanag. Nandyan na tayo ay nasa panahon ng kadiliman sa pamamagitan ng mga trahedya na dumating sa ating bansa. Una, kung ating isa-isahin, ang kaguluhan sa Mindanao. Ang pagkakaroon ng malakas na lindol sa Bohol at sa Cebu. Ang pagkakaroon ng storm surge sa Leyte, sa Tacloban, at sa ibang parte ng Samar. Ganun din sa ating gobyerno. Ang kaguluhan dahil sa paghahangad natin ng katarungan sa mga buwis na ating ibinibigay. Nandyan ang kaso ng PIDAP. Tayo ay naguguluhan. Tayo ay naghahanap ng liwanag. Tayo ay naghahanap ng isang ilaw. Mga kapatid, sa ating pagsisiyam, sa ating pagsisimba sa umagang ito at sa mga susunod pang araw, tayo ay dinadala ng ating liturhiya upang makita na ang diwa ng pagdating ng Panginoon ay ang pagkakaroon ng liwanag at pag-asa. Siya ang ipinangakong pag-asa sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga sa bawat kadiliman, nandoon ang liwanag. Ang liwanag na natid ni Jesus. Darating siya upang magbigay sa atin ng pag-asa. Sa ating ebanghelyo at sa ating okasyon ng paghihintay sa pagdating ng Panginoon, tayo ay tinatawag upang maging witnesses. Tayo ay tinatawag upang mag-testify sa katotohanan. Tayo ay tinatawag upang mga martyrs, upang magkaroon ng pag-aalay ng sarili sa atin, upang magsabi ng totoo. Sa panahon natin ngayon, ilan na lang ba ang nagsasabi ng totoo? Ilan na lamang ba ang tumutupad sa katotohanan? Ilan na lang ba ang nangangako na sila ay gagawa ng mabuti? Mga kapatid, si Juan Bautista ay instrumento ng pagpapatotoo ng Diyos. Tayo ay tinatawag upang magpakatotoo at maging totoo sa ating mga sarili. Huwag tayo magbulag-bulagan sa liwanag na dala ni Jesus. Huwag tayo magbulag-bulagan sa mga nakikita nating anomalya, sa mga nakikita nating underground na gawain, mga under the table na gawain. Huwag din tayo magbulag-bulagan sa mga suhol at mga palakasan system sa ating institusyong pinaglilingkuran, sa gobyernong ating kinagalawan, sa mga pamilyang ating nasisira at napapahamak. Mga kapatid, si Jesus ay darating, maggalak tayong salubungin siya ng may katotohanan. Maggalak tayong salubungin siya ng may liwanag sa ating puso at higit sa lahat, maggalak tayong salubungin si Jesus sapagkat sa pamamagitan ng Diyos, ibinigay sa atin ang kanyang bugtong na anak. Tumayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo sa Ama na nagsugo kay Jesus, ang tunay na ilaw ng mundo na pinakilala ni Juan Bautista sa madla. Buong tiwala nating idalangin, Ama,
ihanda nyo kami sa pagdating ni Jesus. Ama, ihanda ninyo kami sa pagdating ni Jesus. Manatili naman tapat ang Santo Papa Francisco, mga obispo at mga pari na sinumpaan nilang tungkulin na kilalanin, mabuhay, isabuhay at ibahagi si Jesucristo sa sanlibutan. Manalangin tayo. Ama, ihanda ninyo kami sa pagdating ni Jesus. Matularan nawa namin ang dakilang pag-ibig ni Jesus at ang malinis na kalooban ni Maria na kapahangad ang kapakanan ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Ama, ihanda ninyo kami sa pagdating ni Jesus. Magnilay nawa kami sa buhay ng aming Inang Maria na nananatiling nakatutok sa kalooban ng Diyos sa halip na magambala ng ibang mga alalahanin. Manalangin tayo. Ama, ihanda ninyo kami sa pagdating ni Jesus. Nawa gamitin ng mga leader sa pamahalaan ang kanilang kapangyarihan para bigyang katuparan ang mga pangarap ng mga kapuspalad na mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, ihanda ninyo kami sa pagdating ni Jesus. Nawa ang mga sakripisyo namin sa siyam na madaling araw ay magbunga ng isang kaloobang may malinis na hangaring magbalik loob sa Diyos at lumingap sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, ihanda ninyo kami sa pagdating ni Jesus. Ama, puspusin mo kami sa pag-ibig, sa paghahanda namin sa pagdating ng iyong anak bilang tao. Naway pag-alabin mo ang pag-asa sa aming mga puso. Hiniling namin to sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ating paghain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinggan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat, na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang nagniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihatin niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isnasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kay isa ni San Jose ang kanyang esposo, kay isa ng mga apostol at lahat ng mabanal, kay isa ni San Francisco at ni Santa Clara, na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito si Kristo ang kordero ng Diyos. Siya ay nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Paalala po, no, para sa inyong kaalaman, doon sa mga
hindi nakakaalam, tayo po ay nasa live streaming ng Philippine Daily Inquirer. So, nasa pdi.net po tayo. Kung kayo ay mga kamag-anak na sa labas ng bansa na nais makita o ma-witness ang simbang gabi, yun po ang diwa na nais na ipakita ng Inquirer, ang evangelisasyon ng simbang gabi sa Pilipinas kahit na sila ay nasa labas ng Pilipinas. Ha? Kaya kung makukuha natin ng link sa Philippine Daily Inquirer.net, mas maganda po. Nang sa ganon, maibahagi natin ang diwa ng paghihintay natin kay Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo at hilingin ang biyaya ng Diyos. Pagpalain mo kami, Panginoon, ng iyong mga biyaya. Kalugdan mo kami ng iyong awa at gawin mo kaming laging handang tumugon sa iyong kalooban. Hiniling namin to sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Thank you for joining us on the first day of our Simbang Gabi coverage here in the parish of Our Lady of the Abandon in Santa Ana, Manila. Watch us again tomorrow for our continuing coverage. This has been Matika Santos of Inquirer.net reporting.